Or good morning mga kababayan ng sir. This is John, the Filipino channel ng inyong pamangkot. So today is August 27, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito sa may Daconor Service Residences sa may 7 Club Residences Filipino Drive. Ito dito yan sa may Green Hills San Juan at dadalhin natin sa NAIA Terminal 3 Barangay 183 Pasay. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sa natin screen na naman po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao. Tagal ka nang nag-grab? 2 years po. 2 years na lang. Tagal ka na rin.
Continue on EDSA for 4 kilometers. Keep left and continue straight. Ang ating bahan nangyari ng August 17, ang ika-2 weeks niya hanggang pang August 31. That is the reason why we are preparing our hospital to accept this patient with leptospirosis. Presently, meron na kaming 40 na admitted within 24 hours. Ini-expect pa namin na baka tumaas yan at after 2 weeks, good lang siya, mababa ang aming mga admission. Eh, Dok, nakikita nyo ba yung pangailangan na kailangan natin magdagdag pa ng mga bed o mga kwarto para dito sa ating mga pasyente na papasok po dyan na may sakit na leptospirosis? Actually, ginawa na namin. Marami na kaming binuksan na kwarto. Kaya nagpapasalamat ako mula sa Jose Reyes na nagbigay ng tulong manpower. Si Jose Pabella nagbigay rin ng tulong ng manpower. At yung Red Cross, meron kaming siniram din na mga closet.
resources capacity sa surge ng leptospirosis. Eh, paano naman, Doc, hinaharap ng ating ospital? Yung iba pa mga kaso na kinakailangan din po idulog din sa San Lazaro Hospital. Kasi alam ko, hindi naman leptospirosis lang exportation na ina-accommodate po ng inyong pagamutan po. Yes. Kaya nga ako humihingi ng pangunawa sa mga iba naming pasyente. Ang sinasabi ko sa mga kawani ng San Lazaro Hospital, yung surge ng leptospirosis, mangyayari lang within 2 weeks. So, papapakit ang mga pasyente after 2 weeks. Ang ibang mga pasyente namin na kailangan naming mga elective surgery, pinapaliban muna namin after the surge. End of the month, ito talaga yung ay lumalambot. At yung leptospirosis bacteria is a form of pyruvate. Yung parang binabarena yung iyong balat para pumasok siya. Kaya may mga nakikita kami na pasyente na walang sugat sa paa pero leptospirosis na sakit. So, alam nila talaga yung puso, kailangan mo talaga magpunta sa ospital. Doc, kami po'y patuloy makipag-ugnay. Hiningan ko kayo. Maraming salamat sa iyong panahon. Yes, at papasalamat din kami. At napapaliwanag namin ang sakit ng leptospirosis. Maraming salamat sa inyo. Dr. David Suplico, Medical Center Chief, San Lazaro Hospital. Super balita sa tanghali. Senator Robin Padilla, umaasang susunod ang mga abogado ng prosecution at depensa sa sub judice rule ng impeachment court. Bali na rin ni Ripa Ravelo. Ripa, Sinabi ni Senator Robin Padilla na basis para sa pagkakira ng mahigit ng pagpapahiral ni Impeachment Court Presiding Officer, Senator Gisa Escudero, sa sub-judice rule. Sana lang area sumunod ang lahat at particular niya si Kukoy ang mga abogado ng prosecution at depensa. Sana rin namin ang pinagalanan ni Escudero yung mga abogadong lumabag na sa sub-judice rule. Sa pagkakaalam naman daw niya, wala pang senador na lumabag sa sub-judice. At sabi ni Padilla ay hindi naman siya na babahala. Sa mga senador naman ay hindi naman daw siya nababahala ni siya pinapagpuntahin ang lalabas 30,000 pesos ng magiging kaya daw bayaran ng kanyang asawa. Pero sa kanya, sa naman daw, bilang Senator Judge, sa kanyang pagsasalita at hindi siya nagpapa-interview patungkol dito sa incident sa trial dahil ang dito ay maharap sila sa ethics complaint. Samantalang hindi naman anya tama, nakuha ng mga senador at tumatayo ng taga-depensa at prosecution dahil sa takbo ng kanilang pagtatanong dahil anya trabaho nilang hanapin ang katotohanan. Samantala, mula dito sa Senado ay tanaw na nila mausok sa bahagi ng OWA complex. Sinula ng pag-asa ni Storm dahil nakala ng iba na ito ay storm. Sabi ng pag-asa, ito ay not front. Unahan ng thunderstorm, nararanasan nakikita na nila mausok dito sa area ng Pasig. Ako si Kala sa radyo. Balikan ako. super balita sa tanghali. Nationwide. At balikan po natin ang mga headlines. Pilipinas, sobra-sobra na ang inaangkat na karneng baboy, mga samahan na mga magbababoy. Umapila na sa pamahalaan na ibalik sa 30 hanggang 40% ang taripa sa karneng baboy. Federation of Grain Farmers, sinipuntahan ang kampanya ng gobyerno laban sa pag-aaksaya ng kanin at bigas.
Bilang na may individual na naapektuhan ng habagat sa pinalakas ng mga nagdaang bagyo, umalo na sa 7.7 milyon ayon sa DSWD. GSIS nagda naman ng 4.4 billion pesos na pondo para sa emergency zone na mga miyembros beneficiaryo sa ilang lugar na naapektuhan ng mga bagyo at habagat. Panukalang pambansang budget para sa 2027, inumpisahan ng talakayin ng Senado. Panukalang pambansang infrastructure master plan, pinamamadali. Vice President Sara Duterte natiis na may direktang responsibilidad sa paggamit sa confidential funds sa naging testimonya ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortuño sa impeachment trial kahapon. Ayon sa constitutional law expert na si Atty. Domingo Cayosa. Kautusan ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero para sa mahigpit na pagpapatupad ng sub-judice rule, sinakayunan ni constitutional law expert Atty. Domingo Cayosa. Mahigpit na pagpapatupad ng sub-judice rule, hindi pagkakain na impormasyon sa publiko kaugnay sa impeachment trial. Ayon sa law expert naman na si Atty. Rico Domingo. Klase sa Lasal, Green Hills, ginawa ko ng online synchronous matapos makatanggap ng security concern ang pamunuan ng paaralan. Mga umano'y online groomer na tumatarget sa mga menor de edad para sa karahasan, iniimbestigahan na ng Philippine National Police. At tubig tumagas sa isang bagon ng LRT Line 1 insidente, isolated case lang ayon sa pamunuan ng Light Rail Manila Corporation. Medyo pong napakinggan ang super balitas ng hali nationwide. Susunod na po pala tuntunan. Tumasa puso. Sama po ang inyong kapusong si. Tony Aquino. Kami po ang inyong mga naging tagapagbalita. Pangalan ni Orlin Bringan. Ako inyong kapuso, Tom Nielsen. Lord love you, ako po inyong kapuso, Lazaro. Ito po ang super balitas ng hali nationwide. Dito po sa DCWP. Ang siniklihan. Walang pinaprotektahan. Noon na kayo sa Bishop Totoo. Inyong napakinggan ang Super Balita sa Tanghali nationwide. Hatid sa inyo ng Super Radio DCWB at lahat ng Super Radio sa buong Pilipinas. Super Balita sa Tanghali nationwide. Continue for 500 meters, then turn left onto Andrews Avenue. Balitang tama, balitang totoo. DCWB number 1 sa Mega Manila. Kapag sa balita, yan ang aming panata. DCWB Super Radio 594. Lagi nakahalen ko, servisyo, totoo. DCWB. In 300 meters, turn left at the traffic light. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, siyam, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot ng kaalaman. Sa pamamagitan mo, ahaba ang In iyong mga 100 anak, meters, turn dahil left sa at the akin, traffic light. nanawig ang iyong buhay. Kung mayroong kang karunungan, mayroong kang pakinabang. Ngunit ikaw ay nagtuusan kapag siya ay pinagayaan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin. Panginoong Diyos, aming itinatapit sa iyo sa aming buhay. Tulad ng iyong sinabi sa iyong salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapakulan sa mga bansa, at siya rin ang magamit at mamagat sa kanila, ayon sa iyong ganap na katanungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong binuo. Ikaw ang Diyos na magkari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain ng Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa. Sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno na namamahala sa mga planong pagmamahal. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin. At sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng kategorya, pandaraya at kompromiso.
siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ang aming pag-unlad at ang magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at paninga para sa mga mangangaral. Anak nila ay madalingan at pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-ugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro Continue for 800 meters, then turn right towards Nine Terminal 3. ang kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang posisyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang panatiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na staff upang kanilang buong-buo na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagapupot ng aming mga kabataan. Paghalingin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinagtitiwala. Iyo din ang tibayan ng aming pananampalataya sa sunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mabuhay at may kapayapaan nang gamitin iyong pagpalain ng tulos at pasagihan. Tulad ng iyong na ang kapulian ay nagpadala In 200 meters, turn right towards Nine Terminal 3. at kami itatyung ikagat ang tuloy na katibalitan sa kasamaan na siyang pinagulad sa amin sa kapulian at kapisalaan. Masunod naman namin pinag-isang paksa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng salat. Maraming salamat In 100 meters, turn right. sa pangalan ni Jesus. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Sa balita, yan ang aming panata. Super Radio 594. In 80 meters, make a slight left, then keep right on. Kapuso nyo sa radyo. Walang pinipilingan, walang Keep right at 4. In 100 meters, keep right at 4. Then in 70 meters, in 60 meters, keep right at 4. paninindigan at nagpaasahan. Enter rightmost lane, then in 40 meters, keep right at 4. Pilipino, lahat Super Radio. So ay totally damaged o nasira. In 80 meters, your destination will be on the right. 2,492 naman ang partially damaged o bahagyang napinsala. Pinakamaraming nasira. Pinakamaraming nasirang mga bahay at kabuhayan sa Region 3 na may naisalang 590 at pinakamataas naman ang 278 na mga nasirang mga bahay sa Zambales. Nasa 27,663 na individual o katumbas na 8,098 na mga pamilya naman ang mga nasa evacuation center. Kaya naman isang kumemorado, sigurado, ito ang Radio Patrol, Nico Bagsik, ABMM. Thank you, Nico Bagsik. Hinihintay na ng kampo ni Representative Martin Romualdez ang magiging resolusyon ng Office of the Ombudsman kung magsasampa sila ng kasong plunder laban sa mambabatas kasunod ng pagbawi ng testimonya ng ilan sa Moleta Boys at ni Orly Gomeza. Sinabi sa DCMM ng tagapagsalita ni Romualdez na si Atty. Adriel
dito sa Tinuturo? Okay na lang. Ito yung Terminal 3. International Terminal 3. Okay. I can find. Dugtong naman po yan sa loob. Oh yeah. Yeah. Okay. Tabi lang natin na. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna pa sa atin. So, to our graduates, may your learning be guided by wisdom, your success measured by the lives that you have lived, and your achievements dedicated to the progress of our nation. Pinapayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kasama ko sa Team ng RMN Manila, Tatas RMN. Magkasama itinuturing na isolated incident ng Philippine National Police at nangyaring konfrontasyon ng ilang mga personal ng highway patrol ng SCR at ng Bureau of Customs sa Santa Maria, Bulacan. Ayon kay PNP Mayor Chief Police Colonel Ane Blaycol, pinangahalagaan ng PNP ang relasyon nila sa POC at kinikilala at binigyang pansina ni PNP Chief General Jose Galicia Navares Jr. ang naturang insidente. Nagtagpanimuan na nagkaina ng direktiba ang liderato ng PNP sa Directorate for Investigation and Detective Management na gamitin ang lahat ng mga surgery para magsagawa ng investigasyon. Arriving in 2 minutes at 12:38 p.m. This route is toll-free. Head northwest on Ann. In 70 meters, keep right at 4. Then in 80 meters, turn right. Ang investigasyon sa insidente.